So, nag-break na tong dalawang to. Etong dalawang to, break na rin. Etong si Catherine, ginawa na rin niya yung go-to move ng mga babae na pagkatapos mag-break up or pagka makikipag-break na, magpapakulay ng buhok. Minsan, magpapagupit. Pero bakit nga ba ganun? Meron bang specific explanation sa mga pinagdadaanan natin kapag nakikipag-break tayo or pag may nawawala sa atin? Or is it just nag-break kami, after ilang days, weeks, or months, makaka-move on din ako? Pero Dok, bakit nga ba ganun? Meron bang scientific explanation sa mga pinagdadaanan natin kapag nakikipag-break tayo? Or kapag may nawala sa atin? Or is it just pag nag-break kami after ilang days, weeks, or months, makaka-move on din ako? Ayon sa psychiatrist na si Elizabeth Kubler-Ross, hindi lang yan basta ganun-ganun na lang. Meron daw tayong 5 stages na pinagdadaanan kapag iniwan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Mapabreak man yan or may namatay. Well, minsan parang ganun din naman yung nafe-feel natin pagka breakan tayo, di ba? Parang may namatay. So, first stage is the denial stage. Ito yung ayaw mong maniwala na break na kayo. Tapos na ba talaga? Baka naman joke lang. Baka naman kagaya last time na magkakabalikan pa kami. Baka nagtatampo lang yun kaya hindi ako chinachat. Minsan, ito yung nararamdaman natin, lalo na kapag sobrang biglaan. Sabi nga ng Six Cycle Mind, di ako sanay sa biglaan. Unti-unti na lang sanang nawala. Sa sobrang shock mo sa nangyari, ayaw mo siyang paniwalaan or minamaliit mo lang like yung example ko kanina. Iniisip mo na tampo lang yan. Pero sinabihan ka na talaga na break na kayo. You don't want to live in this reality na break na kayo eh. Kaya you're choosing to deny this reality. Now, the next stage naman is the anger stage. Dito yung medyo nagsisink in na sa'yo na break na kayo and now you're feeling some intense emotions. Feeling mo mali. Feeling mo ginamit ka niya. You feel so frustrated kasi bigla kang naging powerless eh. Powerless dun sa situation mo kasi wala. Di mo na makontrol eh. Break na kayo. Wala ka nang magawa. Ito yung reality. Minsan yung galit pwedeng ilabas yan sa ibang tao, manisi ng ibang tao, or sometimes isisi kay God. Pero meron ding times na sa sarili naman natin tayo nagagalit. Sinisisi natin yung sarili natin, nagigilty, nagpapaka-emo. But you have to remember na this anger is a part of grieving and it has to be expressed. If you're a friend of someone who suffered a loss and nakikita mo na nagagalit sila, sobrang intense ng emotions nila, just be a little understanding of what they're going through. Huwag mo lalong pagalitan. Sometimes it's just part of the process. So just trust the process. Next stage naman is yung bargaining stage. Hindi ito yung shopping ka na shopping, ganun. Ito yung pag tinatry mong i-gain back yung control mo of your life. You want to gain back some power kasi ang tagal mong malungkot eh, tapos wala kang magawa. And now, nakikipag-deal ka sa sarili mo kay God or sa kung saan man. Like, for example, nagda-diet na ako para balikan niya ako. Or, di na ako mambababae, balikan lang niya ako. Or, lagi kong bibila ng dog food yung aso namin, mabuhay lang siya ulit. Yung aso ha, kunyari namatay yung aso. Dito nagkakabalikan minsan yung mga nag-break na kasi nga yung isa nag-promise, tapos kung ano-anong pre-promise, tapos para lang yun makontrol niya ulit yung situation. It is important to remember na most of the time, unrealistic yung mga pangakong nagagawa dito kasi ginagawa lang nila yun to find meaning or make sense dun sa pain na nararamdaman nila. Kaya ako nasasaktan kasi gusto niya magbago ako. Eh di magbabago na lang ako para hindi na ako masaktan. Pero kung ganun lang pala kadali magbago, eh di sana noon pa niya ginawa. Bakit niya ginagawa ngayon? Kasi nakikipag-bargain siya. Now, the next phase naman is depression. Now, the feelings are really setting in. Ramdam mo na wala na talaga. Kahit anong deal sabihin mo, ayaw na niya talaga. Feel mo na yung sadness, yung hopelessness, yung loneliness, lahat na nararamdaman mo. Gusto mo na mapag-isa, di ka na nag-i-enjoy dun sa mga bagay na nag-i-enjoy ka dati, parang lahat ng bigat ng mundo nakapatong sa'yo. Now, this phase is called depression. Pero this kind of depression is yung kind na part lang talaga siya ng normal grieving process. And hindi ito yung clinical depression na tipong kailangan mo ng maintenance na gamot. Magkamukha lang din sila ng symptoms, pero etong depression na to is a part of your reaction to a loss or pagkawala ng something or someone sa buhay mo. Medyo babantayan nyo lang dito yung mga taong kinakalimutan na yung self-care nila, di na naliligo, di na kumakain, and syempre, pag sobrang tagal na nila sa stage na to, or meron na silang naiisip na nasaktan yung sarili nila or ibang tao, baka kailangan na ng professional help from a psychiatrist.
Now, the last and most important stage is the acceptance stage. Hindi ibig sabihin na to na masaya ka na, hindi rin ibig sabihin nito na ito na yung lumalandi ka sa iba. Kasi pwedeng lumalandi ka ng iba para balikan ka nung nang iwan sa'yo, pinapaselos mo, ganun. So that means nagbabargaining ka lang. This acceptance stage means that you have accepted the situation or you are beginning to accept it. Wala na talaga. Tapos na. Kung ano mang meron kami noon, 11 years, 12 years, wala na yon. Tapos na. Chapter closed. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. Boom! Pag nasa acceptance ka na, you are now willing to adapt to a new normal. Nag-start ka na tanggapin yung mga changes na nangyari kasi may nawala sa'yo eh. Dati, pagising mo sa umaga, good morning agad. Ngayon, kape na lang. Dati, nag-schedule ka ng Friday night date. Ngayon, nag-schedule ka na lang ng papanoorin mong series sa Friday. At kung anong kakainin mo habang nanonood. You now find peace dun sa bagong reality mo. Also, acceptance doesn't mean nakakalimutan mo na lahat ng memories nyo. It means na isasama mo na yung mga natutunan mo sa memories mo noon sa current life mo ngayon. You are now adjusting to a life without them. But that doesn't mean na you forget them because they may have caused you pain, but you can use that pain as a lesson. Now, it is important to understand din na hindi ito linear or ibig sabihin, you don't go from denial to anger to bargaining to depression to acceptance at dire-diretsong ganon. Minsan, pwedeng patalon-talon yan. Pwedeng denial ka, then anger, tapos bargaining naman, tapos babalik ulit sa anger, tapos denial ulit, then saka ka madidepress. Pwedeng hindi siya straight line. Pwedeng you took 2 steps forward today, then 1 step back tomorrow. Also, hindi rin yan pare-pareho ng tagal. Pwedeng 1 month ka lang sa denial stage, tapos 2 days natapos mo na agad yung anger stage. May kanya-kanya tayong emotional strengths and weaknesses. So, lahat tayo, iba-iba. Hopefully, now na alam mo na to, makakatulong sa'yo if ever maka-experience ka ng loss, breakup man yan, or kung ano man, if may kakilala kang feeling stuck sa anger or sa kung saan man, tag mo sila dito. Ikaw ba? May natutunan ka ba dun sa last mong breakup? Share mo sa comments. It's been me, Dr. Junji Arapan, ang tropa mong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching and I'll see you guys in the next one. Peace! 11-year feel mo na yung feeling mo mali, feeling mo ginamit ka niya. You feel so frustrated. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sanang nawala. Tapos na ba talaga? Tapos na ba talaga? Tapos na ba talaga? Pero bakit nga bang ganun? Pero bakit nga ba ganun? Ayon sa psychiatrist na si Elizabeth Kubler-Ross, it is important to remember na most of the time, it is a part of your reaction to a loss. Breakup